Amen. Hallelujah. God is good. And all the time. Amen. So, the Lord is so good, mga igsoon, no? It's so good to be in the house of the Lord. Nalipay ko nga, nakita na sad ta, same face, and napoy mga bisita nga ato ang naadari ron sa simbahan. Welcome. And then, akong gihangyo ang tananong, let's all stand. And katong naa sa gawas, pwede bang musulod na ta as we start? And katong mga batanon nga naa sa layo, dako kay bakante sa atubangan, no? Ato asang i-occupy ang nasa atubangan, mga igsoon. Nalipay ba mo? Nalipay ba mo nga naa mo diri karon? Wala mo sa dagat? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, akong before ta mag-start sa itong worship, no, ako sang ihangyo ang matag-usa nga, ato sang abi-abiho na itong mga bisita, atong abi-abiho na itong mga friends, muduol ta, shake hands. I love you with the love of the Lord, igsoon. It's so good to be in the house of the Lord, igsoon. Nalipay kog dako, nga ikaw ania. Hallelujah. Thank you. Duulo na to atong mga igsoon. Of the Lord. Yes, doolon. Ang katong nasa layo, pwede mo rin tubangan. Ang nasa tubangan, agdo sa layo. Di tayo maawaw, pinanata katuig, nagsigig kita. Sige, murag mga uwaw man di man, mananaw eh. Of the Lord. Yes, sige. Hallelujah. Murag, smile naman dyan mga igsoon. Today is the day to worship the Lord. Today is a celebration. So I just want to share, no, that is Galatians chapter 3, verse 13. Nag-ingon dari nga, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. So mga igsoon, the Lord Jesus Christ has redeemed us from darkness. Hallelujah. Pasabot mga igsoon, gilukata ni Jesus, gilukata ni Jesus, gikan sa kangit-ngit, sa kasalanan, sa slavery, sa kapakyasan, gilukata sa ato ang buhi nga Dios. Kinsay di malipay ang mga igsoon. Wara tay gibuhat, no? Ang si Jesus Christ maoy nagsakripisyo sa iyang kinabuhi dadto sa cross para kanimo ug para kanako. So he is worthy, mga igsoon, to be praised. Hallelujah. So, let's give the best praises sa itong buhi nga Diyos karon mga igsoon. Kaysa kanta pa nag-ingon nga He conquered the grave. And on the third day, He rose again and He is here mga igsoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Our Redeemer lives. Ito ba ta mga igsoon na atong Redeemer, atong mga luluwas buhi. Amen. So let's declare this mga igsoon kung sa ato ang tibuok nga kasing-kasing my Redeemer lives. Pwede ba natong i-declare? Hallelujah, my Redeemer lives. 3 times mga igsoon. 1, 2, 3, go. My Redeemer lives. My Redeemer lives. And my Redeemer lives. Hallelujah. Atong tagaag masipang pakpak atong buhi nga Dios. Hallelujah, Lord. Ko na itong buhi nga Diyos mga igsoon. Hindi na ito ihikaw ang pagdayig sa itong buhi nga Diyos. Hallelujah. Yes, Lord, my Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, and I will never be the same 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son, you live, you died, you rose again on high, you opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Thank you, Jesus. My Savior, Redeemer,
the miry clay. Almighty forever, and I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you live, you died, you rose again on high. You've opened the way for the world to live again. You live, you died, you rose again on high. You've opened the way for the world to live again. You live, you live, you died, you rose again on high. You've opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Redeemer lives. Come on, let's clap our hands, my son. Hallelujah. Redeemer lives. My Redeemer lives. Yes, Lord. Thank you, Jesus. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe Jesus. I believe my shame is taken away. My pain is held in His name. I believe, I believe. I'll raise the banner. I'll raise the banner. 'Cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer. Yes, let's declare. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Hallelujah. Yes, Lord. I know He rescued my soul. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. We believe, Lord. I believe my shame is taken away. My pain is held in His name. I believe, I believe, I believe. I'll raise the banner. I'll raise the banner. 'Cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer. Yes, Lord. My Redeemer lives. 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 You lift my burden. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer. Woo! My Redeemer lives. Yes, Lord. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. Oh, my Redeemer lives. My Redeemer
There's no one else like you, Lord. There's no one else like you, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Walay kumpara, Ginoo, sa imong ngalan, Lord God. Walay makatandi, Ginoo, sa imong gibuhat sa cross, Lord God. Yes, Lord. We will continue to worship you this morning, Lord God. Thank you for your presence, Jesus. Lord, tinood you, Lord God, where your presence is, there is joy, there is peace, there is freedom, Lord God. Where your presence is, na ay healing, Ginoo. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord. Walay kumpara diha kanimo, Lord God. Salamat sa imong presensya karong kabuntagon, Ginoo. Hallelujah, Lord. Presensya, O Diyos, adunay kalipay sa imong presensya, O Diyos, adunay kaharuhay, walay kumpara kanimo. Bisan pa ang bahandi niini kalibutan, walay kumpara kanimo. Sa imong presensya, O Diyos, adunay kalipay sa imong presensya, O Diyos, adunay kaharuhay, walay kumpara kanimo.
kapakyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Daigod ko ikaw, pagkasimba mo no, alagaran ko ikaw. Sa bisan sa pangalan mo, ibayaw ko. Ang labihan ng grasya mo, naging kahatag ka na mo. Pagkasimba mo no, alagaran ko ikaw. Handa mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, O Diyos. Daigod ko ikaw, pagkasimba mo no, alagaran ko ikaw. Yes, Lord. Sa bisan sa pangalan mo, ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, naging kahatag ka na mo. Pagkasimba mo no, alagaran ko ikaw. Pagkasimba mo no, alagaran ko ikaw. Sa bisan sa pangalan mo, ibayaw ko. Ang labihan ng grasya mo, naging kahatag ka na mo. Pagkasimba mo no, alagaran ko ikaw. Yes. Jesus. We worship you, Lord. Pagkasimbahon ka. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Hallelujah. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan, gikan kanimo ang tanan, alang kanimo ang tanan, imo ang himaya. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan, gikan kanimo ang tanan, alang kanimo ang tanan, imo ang himaya. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For
alang kanimo karon. Gi-open amo totally ang amo matag kinabuhi. Niami karon dire Ginoo tungod kay kaming tanan ang inahanglan kanimo. Dili ritual ang among pagsimba kanimo karon Ginoong Dios. Niami karon tungod kay part sa imong sugo Ginoo. Ngamo kang i-honor Ginoo ani nga adlaw Ginoo. Niaming tanan nagpaubos kanimo karon. Admitting Lord that we are nothing without you. Kay dili masayop ang imong word Ginoo. Perfect ka nga Dios. Perfect ka nga Ginoo. Ug ikaw mismo nag-ingon, wala ka sa kinabuhi. Wala mi mahimo Ginoo. Salamat matag usa nga naa karon. Nagkalain-lain man Ginoong Dios or God ang gidaladala. Nagkalain-lain man Lord ang sitwasyon. Pero salamat nga ikaw kauban namo karon. Ug andam ka nga mo address Lord according sa pinakanid sa imong mga katawhan Ginoo. Dili lang may ordinary nimo mga katawhan o Dios. But your word declares we are your children o God. Nga nag-ingon kasi mong pulong, for I have loved you with an everlasting love. Salamat na kutob sa naa karon, first and foremost, makabati sa imong paghigugma Ginoo. In this place, Lord, diin amo kang kauban. Salamat nga naay healing nga mahitabo Ginoo. Naay deliverance nga mahitabo Ginoo. Ug naay empowerment, O Lord, nga imong pagabuhaton sa matag usa ka namo karon. Lord, among gikomit kanimo nga among pagsimba kanimo karon Ginoo. I pray Lord nga mataghuna-huna og kasing-kasing totally Lord masintro diha kanimo karon samtang naami ani nga dapit. Salamat kaayo Ginoo in Jesus name. Amen o amen o amen. Pakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Thank you Lord. So makapanlingkod ta mayong buntag sa atong tanan. Murag nagbakasyon man ang uban. Daghan man kayong lingkuranan nga nangabakante nga rin. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Sige, so tapi kay imong katupad karon, i-greet siya o good morning at the same time, happy Sunday. Sige, tagay-smile. No? Hallelujah. Thank you, Lord. Igsuon ni ata karon dire aron mag-fellowship ta sa usag-usa at the same time maghiusa ta sa pag-worship sa Ginoo. No? I know nga everyday nag-worship man ta sa Ginoo kay mo manay gitudlo sa pulong sa Dios nga sa tanan natong buhaton atong hinumduman nga para sa Ginoo. No? Tanan natong himuon gitudloan ta ni God through His Word nga tanan natong buhaton matag adlaw is para sa Ginoo. No? It means everything nga imong gibuhat as your part sa imong pag-worship sa Ginoo. But today niata naghiusa ta because na ay corporate nga pag-worship sa Ginoo. Amen? O mas nindot ng daghanta, no? Mas nindot ng daghanta. Pero sa man yung mga dagway, ang uban murag malipayon, ang uban murag, no, na may mga question sa una-una. Amen? Tapi kay imong katupad ina igsuon, magmalipayon ta karon kay kauban nato ang Ginoo. Hallelujah, praise God. So, data maglangan karon, no? Later on, natay mga bisita. Before ta mag-in on yato, silang i-acknowledge. But at this point of time, atong hisgutan ang pulong sa Ginoo. Nga again, ingon ang Bible, which is the principal thing nga atong gikinahanglan sa atong kinabuhi. Imo ba nang na-considered sa imong kinabuhi that the Word of God is the principal thing sa imong kinabuhi? Kay ang mahatag sa Word of God is wisdom. Og ang wisdom, tawag og wisdom is living according to the will of God. No? Muna siya ang bot pasabot. So, to the point nga ingon ang Ginoo nga ang pulong sa Ginoo is the principal thing. So, unsa magi pinaka-principal nimo nga need sa imong kinabuhi? Imo bang gi-considered nga ang Word of God? Number 1, Word of God. Next. Dapat ang Word of God gid ang una. Nato di ang gikinahanglan. Kay mo man ni ang principal thing nga atong gikinahanglan sa atong pagkinabuhi aning kalibutana. So atong isgutan igsuon ko last Sunday, salamat sa Ginoo natay speaker. Og ipahinumduman ta nga the moment nga naa ta diri sa church,
iimong ihuna-hunaon nga naa ka sa usa ka clinic nagpa-check up. No? Ipahinumduman ta para kayo sa man gud mahimo na lang ritual ang atong pagsimba. Ay, Domingo man daeron mo simba ko. Pero gusto niya nga gipahinumdum sa atua nga the moment nga naa ta sa church, ang atong huna-hunaon sama ta sa usa ka tawo nga naay gibati sa lawas nga ni submit ta og doktor mo nang tuwa ta sa iyang clinic. No? So niya ta karon diri tungod kay magpa-diagnose ta sa doktor, no? Magpa-check up ta sa doktor nga mao ang Dios. Unsa may atong mga dapat pang ayuhon sa atong kinabuhi. So ingon ana, mo tong ingon siya nga the moment pod nga naa ka, ayaw pod pag-una-una nga ang imong madunggan nga word of God may imong kakrus kung naa pa ta kung bana, kung naa pa ta kung silingan pertig yung iguan niya, di ba? Ang word of God nga imong madunggan is para nimo. Dili para sa imong katupad, kundi para nimo. Ingna imong katupad ingna ang word of God para nato. Para nimo, para ako, no? Dili para sa wala dire, para gina nato. Kay ikaw ang gitagag opportunity sa Ginoo, no, nga makadungog sa iyang pulong kay grabe gitawag ni siya principal thing, no? Pinaka-importante nga need sa tao aning kalibutana. So karon ang kapuntagon adto ta sa pag-isgot sa word ni God. No, nga atong title sa atong message karon manigibutang ni Lord sa akong heart, The Unmeasurable Riches of Christ. The Unmeasurable Riches of Christ. The moment nga nagbasa ko karon nga week, dakan kay mangkog nabasahan. Pila ka chapters every day akong gibasa. But the moment nga nakaabot ko ani nga point, kanila nga part, unmeasurable riches of Christ, na ay something nga nahitabo sa akong sulod. Naay gistorya ang Holy Spirit. Naay revelation ang Ginoo. No? Kay usahay daghang Kristohanon nga di ma-enjoy sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili malipay nga mangalagad sa Ginoo. But dapat di ta mag-enjoy, mag-celebrate. Why? Because the moment na mo serve ta sa Ginoo, unang girimahin sa Ginoo, kaning iyang gipahinumdum ka nato karon, the unmeasurable riches of Christ. Atong isgutan, asa ni nasulat. Ephesians chapter 3, verse 8. Ingon siya to diri, to me, who am less than the least of all the saints, this grace was given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Mauni ang usa nga gisulti ni Paul. Si Paul, wa siya ni eskwela o seminary. Wa siya ni atog Bible school, but ang Bible nag-ingon nga niabot siya nga nakigwan-unuan gyud sa Dios sa dapit sa Arabia for 3 years. Grabe si Paul na siya personal nga experience sa Ginoo nga ang Ginoo mismo mo'y nag-mentor niya. Sa diyang na-encounter niya si Jesus sa road of Damascus, nagpabilin siya pila ka weeks, then after that, nibiyahe siya pa ingog Arabia. O pag 3 years siya dito according sa study, ug wapod siya nag-ministry dito according sa mga Bible scholar. Pero pagbalik niya, puno siya mga revelation gikan sa Ginoo. Ug mo ni si Paul nga usa sa iyang gipahinumdum diri, una iyang gitan-aw iyang kaugalingon. Kung iyang i-compare ang iyang kaugalingon sa mga gipili gyud personally ni Jesus nga iyang mga disciple, ingon siya, ako gyud ang pinakaubos. Ingon si Paul. Ako gyud ang pinakaubos. Dayong sunod, pero ingon siya, this grace was given. Siya ang pinakaubos, pero matod pa niya, pero gitagaan siya grasya sa Dios o kini nga grasya, ingon siya, that I should preach among the Gentiles. Sige. So man, I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Muni ang gisulti ni Paul. Ingon siya, tinuod, ako ang pinakaubos sa tanan nga mga gitawag og disciple ni Jesus Christ. Kaya dili bang siya personal nga gi-appoint ni Jesus. Late naman siya nga gipadayagan sa Ginoo. Dili during the time nga nagsulo pag physical nga lawas si Jesus o gingnan siya, okay, follow me and I will make you a fishers of men.
Dili gid siya personally istoryahan sa Ginoo ana nga during the time nga nagsulo pa si Jesus og earthly body. Pero tungod kay naay tawag ang Ginoo niya mo nang ang Ginoo wa muhunong pagpangitag pamaagi to the point nga dito sila nag-encounter sa road of Damascus. Og si Paul naa siya'y na-receive sa Ginoo. Bisan og wala sila nag-istorya ni Jesus during the time nga naapay earthly body si Jesus. Pero for 3 years dito sa Arabia, naa siya'y daghan kay nadawatan sa Ginoo. Og ingon siya, I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Ngunang kung imong tan-awon, tungod kay siya naa siya'y na-receive sa Ginoo, naa siya'y revelation sa Ginoo nga grabe nga, to the point nga gitawag siya unsearchable riches. Dili matukib, dili masukod. Nga bahandi nga iyang nadawatan gikan sa Ginoo. Ingon siya, muna ingon siya, ako ning ipaabot ngadto sa mga Gentiles. And again, we are so blessed nga si Paul iyang gipaabot sa mga Gentiles kay kita man ang mga Gentiles. Nakaabot sa atua ang gitawag ni Paul og unsearchable riches of Christ. So muni atong hisgutan karon, the unsearchable or the unmeasurable of riches, the unmeasurable riches of Christ. Let's move on, please. The original condition of human race. Atong tan-ahon diri. No? Kay mo man ni ang context sa istorya nga naa sa Ephesians, nagsulat si Paul ngadto sa mga believers sa Ephesians. So atong tan-ahon ang original nga condition of human race. Please click. Ingon siya diri sa Ephesians chapter 2, 1-5, ingon siya, and you were dead in the trespasses and sins. So girimay ni Paul, unsa ang kondisyon sa tao? Ang original nga kondisyon sa tao. Ang kondisyon sa original nga tao is una is dead. Ang tanan mo ingon dead. Patay. So kung maghuna-una kag usa ka tawo nga patay, it means wala, hopeless na gid iyang kinabuhi. Wala na gid pulos iyang kinabuhi. Hopeless na, no? Pero nganong namatay siya? Tungod kay ingon siya in the trespasses and sins. Tungod sa iyang mga kasalanan. Igsuon ka balo ba ka nga ang pagbuhat og sala makapatay nato? Makapatay siya, ang meaning sa patay man gud nga gisgutan diri is separation from God. Nga sa diyang mabuhat kag sala, ang meaning sa kamatayon is you are separated from God. Kay huli balaan man ang Dios. Munang inig buhat natog sala, hugaw man ta. Matong di gina ko malimtan, one of the servant of God nga nag-share siya, nga the moment mo hikap tag sala, mo buhat tag sala, sama ta sa usa ka tawo nga niambak sa septic tank. Ya, kabalo naman ka kung imo i-picture out, i-imagine ang septic tank nga gigamit na og 10 years ang septic tank. Hugaw kay septic tank, pero the moment daw mo buhat tag sala, sama ka sa usa ka tawo nga niambak sa septic tank. Inigambak nimo sa septic tank, inighawas nimo diha, naa kay best friend, gusto kang mugakos niya, makikistorya niya, mulikay gid siya. Nganuman, baho kay ka. Plus ang imo ha, luod kaayo. Ingon ana, muna nga the moment na ay sala, mahimulag ta sa Ginoo. Ug muni ang gigamit sa yawa, aron ikaw ug ako mahilayo ta sa Ginoo. Kay kung malayo ta sa Ginoo, unsa may imong bation, na ay kaguliyang. Kay in the presence of the Lord, ingon ang Bible, there is freedom. Nahay kalinaw, nahay kalipay, nahang tinuod nga gugma, naa ang tanang mga maayo, nga ma-appreciate sa kinabuhi sa tao, naa diha mo flow ang tanang maayo, sa dihang naa ta sa presensya sa Dios. Pero pag wala ta sa presensya sa Dios, of course, interesado si taning, nga mo destroy sa atong kinabuhi. Munang iya kang tagaan og confusion, kaguliang sa kinabuhi, di yun ka magmalinaw, disturb ka. Pag wala ka sa presensya sa Ginoo, tapi ka sa imong katupad karon ing nakumusta man, naa ba ka sa presensya sa Ginoo? Kay ang tao nga naa sa presensya sa Ginoo, there is peace. There is peace. Matingala ka. Naa gyud bisan pag nakay atubangon nga mga challenges, pero lahi gyud pag naa ka sa presensya sa Ginoo. Pero pag wa gani ka sa presensya sa Ginoo,
lahi gyud disturb ka. Kung mabati nimo, pag ang tao nga imong kauban na sa presensya sa Ginoo, ma-feel nimo na ay comfort. Ganahan ka. At iska at peace ka. Pero pag ang imong kauban wala gay sa presensya sa Ginoo, bugat. Lahinan yung mga tinanawan. Muna ang tinuod igsuon. Kay ang tao nga nasa presensya sa Ginoo, muflo unsay naa sa Ginoo. Unsa may naa sa Ginoo? Na ay peace, na ay love, na ay joy. Mo manifest ang fruit of the Spirit. No? Ganahan ka Ginoo. Pag kauban nimo ang tao nga duol sa Ginoo, ganahan pug ka Ginoo. Pero kung ang tao gani nga imong kauban dili duol sa Ginoo, wala kay relasyon sa Ginoo, lahi ang iyang i-impart sa imuha. Dalhon kaniya sa mga butang nga makapalayo sa Ginoo. So mo ni nga ingon diri, and you were dead in the trespasses and sins. Ug tungod kay ang tao na himulag man sa Ginoo, unsa iyang kinabuhi? Ingon siya, in which you once walked following the curse of this world. Ang tao nga layo sa Ginoo, unsa ang iyang pagkinabuhi? Musunod siya unsay mga ginabuhat sa kalibutan. Tan-awa na imong katupad, ing nakumusta imong pagkinabuhi. Diyan imo makit-an, layo ba ko sa Ginoo o dili? Layo ba ning tawhana sa Ginoo? Duol ba o layo sa Ginoo ning tawhana? Kay ang iyang pagkinabuhi, pag layo gani siya sa Ginoo, nahimulagan ni siya sa Ginoo, ang iyang pagkinabuhi is based sa kalibutanon nga pagkinabuhi. Bisan ikaw mismo, pag makabantay ka, bisan ako makabantay kang ang imong intimacy sa Ginoo, maapektuhan gani na, matingala ka, kay lahi na ang imuhang tinguhaon sa imong unod. Lahi na ang imuhang wants. Mulihok ang imong flesh. O gusto kang mubuhat pod sa mga naa sa kalibutan. Kung imong isgutan unsa ng kalibutanon nga mga pagkinabuhi, naa na sa Galatia chapter 2. Makit-an nimo diha nga mailhan nimo kung ang tao magkinabuhi, no, based sa kalibutanon is naa dito ang manifestation. So diha nimo mabantayan kung dili nimo makauban ang Ginoo. So matud pa sa gingon, following the course of this world. Di ka kapugong sa imong unod. Gustong mo apil-apil sa kalibutanong mga buhat. Nga naman, because nalayo man ka sa Ginoo. Pag malayo ka sa Ginoo, ang gusto sa imong unod is kalibutanon nga mga buhat. Tapi kay imong katupad, ina, kumusta ta? Dayon sunod, following the prince of the power of the air. Musunod ka sa prinsipi nga espirituhanon nga naa sa kawanangan. Nga matod pa, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. So muni giingon sa pulong sa Ginoo. Nga sa diang mahimulag ka sa Ginoo, malayo ka sa Ginoo, unsay may tabo, balik sa dito, remain sa dito. Is morning, nga musunod ka. Moingon ang tingala ka na ay mo hunghong nimo. Nindot kay dito kuyog ta. Mutingog musulti na sa imong unod hangtod mo agri ka og imong buhaton. Pero kanus ana mahitabo sa dihang mahilayo ka, mahimulag ka sa Ginoo. Munang ang gipaningkamutan sa kaaway everyday, mahimulag ka sa Ginoo. Kay once mahimulag ta sa Ginoo, makaingon ang yawa, ta kabalos ko sa Ginoo. Kay ang yawa suko kay sa Dios, pero di gid siya kasukol sa Dios. Di siya kasukol sa Dios because ang iyahang power is very limited compared sa power sa Dios. Di siya kasukol, pero kabalo ang Dios nga ang tao mao ang gitawag og masterpiece ni God. Kita nga tao ang gitawag og obra maestra sa Dios. Kita ang pinaka-espesyal sa Dios nga treasure aning kalibutan. Ingon sa Old Testament, we are His treasure. Kita ang treasure sa Dios. Munang the moment nga maguba ang treasure, unsay may tabo, masakitan ang Dios. Munang ang target sa yawa is masiparita sa Dios. O para masiparita, unsay buhaton, iyatang ipahimulag sa Dios. Dayon, mo enter dayon ang espiritu sa kaaway nga magsigig hunghong nimo.
O kung imong basahon sa John chapter 8, kana nga espiritu ha, unsa iyang trabaho? Ang iyang trabaho is lies. Sigig pamakak, sigig pamakak. Every moment nga mo istorya na nga espiritu, ang iyang trabaho is mamakak lang. Wa siya laing word kundi magsigig pamakak sa tao. Uy, kaluoy nimo. Labi na kung nahibaluan nimo nga naa kay naamang ko'y sakit. Lamuingon ang tutor mo ni. Dahil naa kay mabati. Grabe naman na mo disturb sa imong huna-huna dayon. Mauni. No? Daghan siyang pamaagi nga i-disturb ka niya. Di ka magmalipayon, di ka magmalinaw. Mauna ang trabaho ani nga espiritu. So again, ang una nga gi-remind sa Ginoo sa tuwa, ang atong original nga condition as human being. Sa diyang ang tao nakasala sa Ginoo, ang una is, we are dead. Ikaduha, gitawag tag, sons of disobedience. Kinsa day ang tao? Mga anak, pero mga disobedience. Sa man another nga word sa disobedience, rebellion. Nagrebelde sa Dios. Mga anak ta sa Dios, pero ingon ng Dios, pero nagrebelde. So mauna ang original. Ikaduha, nga pagpakita sa Dios atong original nga kondisyon. Nga unsa day ang tao? Sons of disobedience. Una, dead, nahimulag sa Dios tungod sa sala. Muna ang iyang pagkinabuhi, mauna siya. Sunod, gitawag tag sons of disobedience. So ang sons of disobedience, makalipay ba sa Dios? Dili yun. Kinsa may naay mga anak dire. Kung naa kay anak, nga di yun mo tuon nimo, tanan nimo istorya, puro supako niya, unsa imong bation, nga ginikanan. Masakitan ka. Many times, sa atong kinabuhi kaniadto, sige natong gipasakitan ang Dios. Pangot tapika imong katupad karon ing nakaron wa na ba masakita ang Dios sa imong kinabuhi? Sige, tapika sa imong katupad ing nakumusta karon, wa na ba nasakitan si God sa imong kinabuhi? No? Kay muni ang atong kinabuhi kaniadto gitawag tag sons of disobedience. Kinsa ni ikaw nig ako kaniadto? Ingon ani atong kinabuhi kaniadto. Ug usay nay panahon mutukar pagud gani ni. Nga musupak ta sa kabubuton sa Ginoo, no? Nahay panahon. So, ikaduha, sons of disobedience. Muni ang condition sa tao. No? Dead, sons of disobedience. And next, please. Among whom we all once live in the passion of the flesh. Kaniadto, maulagi, nagkinabuhi ta based on sa gusto sa atong unod. No? Ayog simba kay naay lingaw-lingaw dito. Sunod ka. Kaya ang imong gipangita, lingaw-lingaw. Sa kalibutanong butang, wala ka nangitag butang, nga malingaw pod ang Dios. So mauni, ang mga sons of disobedience, wala siya'y pakabana ang gusto, ang gusto siyang unod. No? Among whom we all once live in the passions of our flesh, carrying out the desire of the body and the mind. Ang desire sa atong body. Kay si Paul iyang gi-clarify na sa Roman chapter 2, no? Roman chapter 7, nga gi-clarify ni Paul nga unsa ang tao, unsa atong unod, unsa atong body. Nga manaingon si Paul nga ang gusto ta na akong buhaton, di noon ako mabuhat. Apan ang dili na ako gustong buhaton, muna akong gibuhat nga mao ang sala. Muna gusto sala sa body. Ingon si Paul. So muna siya ang gitagog disobedience, no, ng mga anak. No? Sons of disobedience nga. Ang sons of disobedience, ang iyang gipagkinabuhi, sundon lang niya unsay gusto siyang unod. Wa siya'y paki kung nasakitan ba ang Diyos o wala. No? Muna siya ang sons of disobedience. Sundon niya ang mando sa unod. Kaya mumando man ang atong unod. Naman ay gusto. Okay? And whereby nature, tawag siya, children of wrath. O ang next, ikatulo, nga kondisyon sa tao is children of wrath. So man ang children of wrath. Dili tong ilaga ha. Dili ta anak sa ilaga. Kundili gitawag tag anak nga dapat silutan. Anak sa kapungot dapat silutan. Ngano man kay ingon ana, sige ingon dire, like the rest of mankind. So ingon ana atong pagkinabuhi, and whereby nature children of wrath, like the rest
of mankind. It means the rest of mankind ingon ana ang original nga kondisyon sa human race. Pero pag abot sa verse 4, unsay nitabo? Gipadayag sa Dios ang iyang unsearchable riches. Ang tanan may iyong unsearchable riches. Dili matukib o dili matugkad nga bahandi sa Dios. Yang gipadayag sa tao. Unsay ang giingon? But God, being rich in mercy, because of the great love which He loves us. Gitawag ni siya unsearchable riches kang God. Nga unsa ta nga tao? Rebelyoso ta nga anak sa Dios. Anak ta nga dapat silutan, pero gibuhat pa sa Dios ang unsay dapat nato, lahi ang iyang gibuhat. Opposite. Kung dili iyang gipadayag ang iyahang grabing kaluoy. Great being rich in mercy. Ang iyang gipadayag ang iyang kaluoy. Ikaw, naigamay nga, mabikil ka gamay, unsay yung bation. Sa person. No, unsay imong bation. Murag, disturb ka, lagot ka, ka. Pero look at God. Anak ta sa Dios, in the beginning, gibuhatan niya para niya, pero unsay nitabo, ni-rebuildat na niya. Gibuhat nato ang opposite siyang gipabuhat, nasakitan siya pag maayo. Munang gitawag tag mga anak nga dapat silutan, pero wala niya siluti. Kay gusto niyang ipadayag ang iyang unsearchable, unmeasurable riches. It means, makaingon ta, Lord, pagka maayo ba nimo, Lord? It means, grabe ang gipadayag, gipakita nga kaayo sa Dios nga rin nato. But sometimes, ang atong response niya is lukewarm. Dili kay ingon anak ka init. Dili kay ingon ta anak ka, no, ka gratitude sa iyang gipadayag nga rin nato. Nga usahay, limot-limutan lang nato siya. Usahay, ato lang nga pong buhaton ang makapaaray sa kasing-kasing ni Lord. Pero karon gusto ni Lord i-remind ta siyang unmeasurable riches nga gipadayag nato. Being rich in mercy because of the great love. Unsa ang iyang love nga rin nato? Great. Dili gyud small. Great love. Why? We know, all of us, nga usa ka higayon, nagpakamatay siya nato dito sa cross. Unsay rason? Tungod sa ang great love nga rika nato. Og angayan pod siya natong hatagan sa ingon pod ana nga paghigugma. Dapat great pod atong love sa iyaha. Manang ingon siya, love the Lord your God, which is maoy word nato last Sunday. Gi-share sa alagad sa Ginoo. Kanang moingon ta, Lord, I love you. Og dili lang from our mouth, kundi from our heart. Nga katong iyang giingon kan abang kiligon gyud si Lord pag moingon ta niya, I love you, Lord. So karon kung moingon tang I love you, Lord, kiligon ba si Lord simong I love you? Anong kiligon si Lord? Anak, from the heart yun to. Dili lang to from your mouth. Kaya usahay, moingon ta I love you, Lord, pero from our mouth na lang. Dili na from our heart. So karon, gusto ni Lord i-remind ta para mahatag nato po ang atong great love siya ha. Siya himuon natong number 1 nga higugmaon. Una, iyang gipadayag ang iyang grabing kaluoy. Kanang word nga great love with which He loves us. Ang iyang paghigugma nato dili basta-basta. Great love. Please click. Even when we were dead, imagine, wa na dead gani, wa na hinungdan. Hopeless na na. Pero siya, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Gipadayag sa Dios ang iyang unmeasurable riches sa atoa. Pinaagi sa iyang pag-save sa atoa. Di naman ta dapat luwason. Kaya ang dapat sa atoa is silutan man. Pero unsay gibuhat, wala ta siluti, kundi iya tang gisave. Nganuman, because of His unmeasurable riches nga ri sa atoa. Ug munay usa ka butang nga nasabtan pagmaayo ni Paul. Ang unmeasurable riches nga gipadayag sa Dios sa tao. Munang si Paul, grabe ang iyahang kainit sa pagpangalagad sa Ginoo.
Nga to the point nga napriso na siya tungod sa iyang pag-serve sa Ginoo, tungod siyang pagwali sa pulong sa Ginoo. But even naa siya sa prisuhan, wa siya muhunong og wali. Himo siya mga sulat, gipadala niya sa lain-laing mga churches para padayon niyang madasig ang mga Kristohanon nga gawas nun. Pero siya piniriso. Muna ingon si Paul, pero siya dito, piniriso siya, pero ingon siya, apan ang pulong sa Dios dili piniriso. Imagine? Si Paul na priso na siya, pero wa siya mo feel og discouragement. Wa siya maingon, kaluoy na ako, imbis na ngalagad ko sa Dios nga matinud-anon. Di, makita nato nga di ginato ma-question ang pagpangalagad ni Paul sa Ginoo. Makita nimo ang grabe nga commitment ni Paul sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Pero niabot sa point nga napriso siya. Pero bisag napriso siya, dili lang napriso kundi ingon siya, daghang mga panahon nga gibunal-bunalan siya tungod siyang pagsunod sa Ginoo. Physical abuse, verbal abuse, tanang klaseng abuse na experience ni Paul. Pero na-discourage ba si Paul o gamay? Wala. Nganong wala? Because sa iyang nasabtan nga si Jesus iyang gipadayag ang unmeasurable riches sa tao. Kabalo si Paul, di na nako malabwan ang gibuhat sa Dios nga rin ako. Di na nako malabwan, grabe na ang iyang gibuhat. Ug munay nasabtan ni Paul, munang grabe ang iyang commitment sa pagpangalagad sa Ginoo. Nga bisag unsa pay mahitabo, life and death. Munang ingon siya, to live is Christ. And siya, but for me to live is Christ and to die is gain. Grabe. Siya, kay para nako, ang akong kinabuhi mao si Kristo. Ug ang kamatayon, maghatag nako og dugang kadaugan. Usahay kita wa paganitan nakaabot sa point sa kamatayon, gamay pa ganing mga pagsulay, discouraged na dayon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Nganuman, nag-base na siya unsay atong revelation, unsay atong nasabtan nga gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pag di nimo masabtan, wa kay revelation, mahitungod sa na gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi, manang sometimes isilira kaayo nato nga sundon ang mando sa atong unod. Ang mando sa espiritu nga nagmando aning kalibutana. Katong giingon ganina, the spirit in the ear nga mo'y nagkontrol sa tao aning kalibutana sa pagbuhat og sala. Pero the moment nga mo deeper pa ang atong understanding mahitungod sa gibuhat ni Jesus sa atong kinabuhi, makaingita, Lord, grabe na imong gibuhat para nako. Dili na nako masukod ang imong gibuhat nga maayo nga rin ako. Ug munay nasabtan ni Paul. That's why grabe ang iyahang commitment. Christ, sa gingon, made us alive together with Christ, by grace you have been saved. Patay na ta, wa na hinungdan atong kinabuhi, pero gitagaag paglaom sa Ginoo. Giluwas kita sa Ginoo. Ingon ana ang nasabtan ni Paul. Munang grabe ang iyang commitment sa pagpangalagad sa Ginoo. Igsuon ko, wala ka nangalagad sa tao, wala ta nangalagad og church, nangalagad ta sa Ginoo. Amen? Munang ayaw ka discourage. Tapi kay mong katupag mo na insya nga, igna nga, wala ta, dili ta dapat ma-discourage. Kay grabe na ang gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Grabe na. Kita diri giusara ta sa Ginoo. Di man ta mga paryente, o maybe natay paryente, pero giusara ta diri, aron magtinubangay ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Naa ta diri. Giusa ta aron pagpangalagad sa Ginoo, naa ka diri wa ka nangaragad sa BMS. Nangalagad tang tanan sa Ginoo. Kitang tanan nangalagad ta sa Ginoo. Munang ibutang nato sa atong una-una kasing-kasing, I serve the Lord. Munang bisag unsay atong maagian kay samtang nagkinabuhi ta aning fallen world. Fallen naman ning kalibutan mo nang di na gid perfect. From time to time, lain-lain usahay nga mga circumstances nga atong ma-experience. Lain-lain nga mga struggle atong sination, pero atong hinumduman nangalagad ko sa Ginoo. Si Paul wa siya mo give up, grabe iyang kasinatian. Let's move on please. Jesus is showing his unmeasurable riches to hopeless people. So ganina gipakita sa Dios ang iyang unmeasurable riches aron ang tao maluwas. Pero diya ra bagid taman ang kayang buhaton sa Ginoo nga luwason ta aning kalibutana kung mamatay ta iyatang isecure ang atong eternal life. Mura ba ginoy mabuhat sa Ginoo? Mo nang gitawag siya unmeasurable riches. Why? Because he is able to address
sa mga butang nga sama na itong hisgutan karon. Jesus is showing His unmeasurable riches to a hopeless people. Tapi ka sa imong katupad before ta mo move on. Kumusta imong kinabuhi karon? Na ba kay situation nga makaingon ka, murag hopeless na gid ni nga sitwasyon? Maybe wala karon salamat sa Ginoo, pero naay mga panahon nga moabot sa panahon nga makainta murag kani nga sitwasyon, hopeless ani na lang gid ni siya. Hopeless murag wa na gisulbad, ani na lang gid ni siya. Pero kaya di ay mo address sa Ginoo. Why? Unmeasurable ang iyang riches. Let's move on, please. John 5:19, usa ka istorya sa hopeless nga tao o mga tao. Afterward, Jesus returned to Jerusalem for one of the Jewish holidays. Inside the city, near the sheep gate, was the pool of Bethesda, with 5 covered porches. Crowds of sick people, blind, lame, or paralyzed, lay on the porches. So muna, nga si Jesus, dibisita siya, sa usa ka dapit niya na ay mga tao nga puro hopeless. Ilang kinabuhi. Masay naa dito, balik tagamay, sa tinaa dito, blind, lame, mga buta, mga lame, sa mga sa Bisaya nang basta ka ng lame, bakol, okay, bakol. Na ay bakol plus paralyzed, mata na lay mo lihok, paralyzed man, lay on the porches, naghigda sila ato nga dapit. Dayon, na mga porches dito. Please click. One of the man lying there had been sick for 38 years. So usa dito nga gihisgutan gyud diri sa Bible nga gi-emphasize gyud is kaning usa ka tawo nga 38 years na nga nagmasakiton. Naghigda siya, paralyzed. Na ay 38 years nga tao nga naa didto, nagpaabot sa iyahang milagro. Pero imagine, 38 years, grabe na. Grabe na ang iyang naagian, gi-undergo siyang kinabuhi. Di na basta-basta. Kita gani siguro 1 week lang nga di nakalihok. Wa na murag mo ingon ta, Lord, kuhaan ako, Lord. Pero kani siya dili lang 1 week, 38 years. Imagine, grabe ka hopeless iyang kinabuhi. Muna siya diri, when Jesus saw him and knew he had been ill for a long time, he asked him, would you like to get well? Biya, no? Hopeless nga tao, pero gidool sa Ginoo, o ingon ang Ginoo, would you like to get well? Gusto ba kang mamaayo? 38 years. Ikaw karon, naa ba kay situation sa imong kinabuhi nga gi-undergo nga niabot nag 38 years? Maybe wala pa. Pero the same ang pangutana karon ni Jesus kanato. Would you like to get well? Muni iyang pangutana karon sa matag usa nato, gusto ba kang mamaayo ana nga sitwasyon? Gusto ba kang mahigawas ana nga sitwasyon? Muni pangutana ni Jesus. 38 years pero nakita ni Jesus. Gusto ba kang mamaayo? The same gyapon ang iyang pangutana karon, I don't know unsa nga part sa imong kinabuhi nga naay something wrong. Pero the same gyapon ang pangutana ni Jesus karon. Would you like to get well? Gusto ba kang mamaayo? Kanara iyang pangutana. Gusto ba kang mamaayo? Ang tanang gusto, mayong amen. Urag dili. Usob, gusto ba kang mamaayo? Tagae ka ng day pagtuo nga amen. Kaya ni Jesus. Because He has unmeasurable riches. Dili lang siya, ang iyang riches is dili lang taman mo save sa ato ang kalag. But even in another situation, samtang naapataan ng kalibutan na, He can still address sa ato ang need. Sa atong struggle nga kinabuhi. Sa dihang naa siya sa atong kinabuhi. Would you like to get well? Please click. Jesus told him, stand up, pick up your mat, and walk. Paralyzed 38 years. Gusto ba kang mamaayo? Ang tao, tanaw siguro, ingon day si Jesus, stand up,
and walk. Dayong pick up your mat and walk. Instantly, the man was healed. Wow! Unsay nahitabo sa tao? Instantly. It means, igsuon ko, naa di ay situation sa atong kinabuhi usahay nga, dugaya na ani, pero kung totally makaduol ka sa Ginoo, madala nimo sa Ginoo na nga sitwasyon, unsay may tabo, kaya di ay niyang instantly sulbaron na nga problema. Tapi kay imong katupad ing na unsay imong problema karon, kayang instantly sulbaron sa Ginoo. Naagi hope sa Ginoo. Kaya lain-lain siguro ang picture sa atong mga challenges sa kinabuhi. Lain-lain. Imuha kwarta, iyahapod relationship, iyahapod unsa pod physical problem. Lain-lain ang ato ang mga picture nga gipang atubang. Pero sa diyang na makaabot ta sa tiilan sa Ginoo, He can heal us instantly. He can address that situation instantly. Ingon ana. Why? Because Jesus Christ have unmeasurable riches. Kinsa may pinakadato dire. Pero dili unmeasurable ang atong riches. Pero si Jesus unmeasurable. Kung maingon kang maybe naiuban diri makaingon nga, yes, I have pila ka milyon. Pero si Jesus dili lang kwarta ang kaya nang i-provide. Kaayuhan sa lawas, kaayuhan sa relasyon. Tanan itsulti lang kay kaya niyang adresan unsa man nga sitwasyon. Unsa man nga challenges imong gi-undergo, kayang adresan sa Ginoo. Why? Because of His unmeasurable riches. Unmeasurable riches. Dapat mo ni ma-internalize na to karon nga muuli ta. Lord, you have unmeasurable riches. Na ako'y situation ngayon ani karon, pero dili di ay ni Lord permanent. Kay pwede ni mo ni Lord solbaron. Kaya di ay ni mo ni Lord adresan, Ginoo. Because you have unmeasurable riches. Soon ko karon ang kabuntagon, no matter unsa may imong gi-undergo sa imong kinabuhi, naa kang Jesus ang unmeasurable riches. Nga una niyang gipadaya ganina ang kaluwasan sa tao. Ang kaluwasan nato nga makabalik ta sa Ginoo. Karon ang iyang gipakita kaayuhan sa problema sa tao. Unsa iyang sitwasyon? Paralyzed. 38 years. Imposible na kaayo. Nanggagmay na tong iyang mga tiil ato. Kay imagine ingon anak kadugay kanang tao dili na makalakaw pila madugay-dugay, mangkikiyos ang iyahang mga part sa iyang body. Mangkamay labi di na wa na may exercise. So dili to pero tingala ka unsay nitabo, instantly healed, nakalakaw dayon. Apil ang gitagaan wala lang giayo but napay supernatural nga strength nga para makalakaw ang tao. Kay kung doktor mo aton, like example, naayo siya, magsugod pa man to hinay-hinay, napay mga therapy kay para makalakaw. Pero sa diyang si Jesus, instantly, perfect siya pag muayo sa atong kinabuhi. Igna ay mong katupad, perfect ang Diyos pag muayo sa atong kinabuhi. Perfect siya, way kulang. Pag ang doktor, ibusa, okay ha, paingon na ka sa kaayo, submit sa therapy ha, muna imong buhaton, ani. Pero si Jesus, diha instantly, grabe. Because He has unmeasurable riches. Naha siya'y unmeasurable riches. Grabe si God. Grabe si Lord. Munang kung ma-receive nato, masabta nato, Lord, you have unmeasurable riches. Walay lisod ay sa atong kinabuhi. Naalang sa atong huna-huna ang lisod. Kay Jesus has everything nga muadres sa mga butang nga dili nato kayang adresan sa atong personal nga capability. Instantly, the man was healed. He rolled up his sleeping mat and began walking. But this miracle happened on the Sabbath. So, unsay nahitabo? Grabe, nakalakaw yun ang tao. Igsuon ko, hopeless na ning tawhana for 38 years. But ani nga istorya, instantly, nakasinati siya perfect nga healing sa Ginoo. Perfect, wa na'y kulang. Di na siya kinanglang musubmit pag-therapy. Totally healed siya. Perfect ang iyang pagkaayo. Ingon pud anak ang kayang mabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. I don't know again and again unsay imong mga personal nga struggle sa imong kinabuhi. Maybe dili man 38 years but it's quite long na sad na nga imong gi-undergo sa imong kinabuhi. But muni ang word ni God karon nga nagpahinumdum nato.
si God kaya niyang muayo instantly o perfect pagid siya pag muayo sa atong kinabuhi. Perfect. Let's move on, please. If God possesses unmeasurable riches to provide for our needs, why do many Christians remain in difficult situation? Muna pangutana karon nga atong tubagon. Nakita nato diri, grabe man gid ang Ginoo kagamhanan. Unmeasurable man gid ang iyang capability nga mabuhat. Pero mao ni ang pangutana, if God possesses unmeasurable riches to provide for our needs, why do many Christians remain in difficult situation? Based sa atong nabasa, nabaluan, grabe man gid ka powerful ang Ginoo. Pero ngano mang daghan pagyapon kay Kristohanon karon nga nagpabilin sa difficult nga situation. Or another, na-stuck in bad situation. Na-stuck ka sa bad situation. Nganong daghan pa man gid gyapon? Aton tan-awon unsay tubag. Atong isgutan the parable of the persistent widow. Sa nagprayer ko gabi, nag-finalize ko, nagpalis ko ani nga message, mo ni ang last nga gi-reveal sa Ginoo sa ako. Atong isgutan ang istorya sa persistent widow. The parable. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not to lose heart. So manigi-remind ni Jesus, no? Ingon si Jesus nga nagpa-istorya sa ko sa kaparabol, o ang iyahang parable is ang gusto niyang ipaabot nga dapat ang tao yun siya, that men always ought to pray and not lose heart. Ang imo bang pagkamainampuon, may gusto sa Ginoong mahitabo, ang imong pagkamainampuon, tapi kay imong katupad, ang imong pagkamainampuon may gustong mahitabo sa Ginoo. Ang imong pagkamainampuon, ang imong prayerful nga life. Ang imong pagka-prayerful ba? Tapi ka daw imong self na prayerful ba ko? Amen. Ikaw rin makatubag ana, no? Kay ikaw man, prayerful ba ko? Kay mo ni una nga gi-remind ni Jesus. Ingon si Jesus, nag-istorya sa sa kaparabol, nga ingon siya nga that men always ought to pray and not lose heart. Alabang dili ka maluya. Di ka mawadag paglaom, kung dili in prayers, prayerful ka. Saying, there was in a certain city a judge who did not fear God nor regard man. So naghimo siya ko sa kaparabol nga, ay usa ka judge nga, wa gyud kahadlok sa Dios, ug wa siya pakialam og tao. Ingon siya ana, wa siya kahadlok sa Dios, wa pud siya pakialam og tao. Muni ang parabol nga gisulti ni Jesus. Then, now there was a widow in that city, and she came to him, saying, get justice for me from my adversary. Kung naay usa ka widow, na dool niya kay nagpakitabang. Pwede ba nga imo kong tabangan sa ako ang kahimtang karon? I am in adversary. Tabangi ko. Tabangi ko. Dayon, next. And he would not for a while. No, dili gyud. Grabe, sige balik-balik. And he would not for a while. But afterward, he said within himself. Sige magbalik-balik ni nga widow sa iya hasig pang tabangi ba ko? Ugma na anasan. Imbes matulog na siya na napoy nanuktok. Pag abri, oy ang widow. Sa imong tuyo, tabangi lagi ko. Lagot na gugay siya. Pag buntag, labi pa kayang katulog, na po'y nanuktok. Pag abli niya, oy ang widow na po, unsa imong tuyo, tabangi lagi ko. Ingon ana ang gisulti. So lagot na kaayo ang judge, nga way kahadlok sa Dios, ug wa po siya'y pakialam og tao. Ingon ani ang gisulti ni Jesus nga, parabol. Sige, balik-balik. Yun siya, though I do not fear God, nor regard man, ingon na lang siya nga, wa magyud ko mahadlok og wa ko'y pakialam sa Dios, wa ko'y kahadlok sa Dios, wa ko'y pagtagad sa Dios, wa ko'y pakialam sa mga tao. Pero ingon siya, yet because this widow troubles me, I will avenge her. Sabat kini nga mao nga widow nga woman, sige samok-samok na ako, sige balik-balik, tabang. O siya ingon siya. Ingon lang siya, ako na lang siyang tabangan. Dayon, lest by her continual coming, she weary me. Ingon siya nga, pero si Jesus nagsulti ani, nagimo siya parabol, mo ni yang istorya. Then the Lord said, hear what the unjust judge said. Ingon si Jesus, paminawan ninyo ang gisulti sa usa ka
usa ka maghuhukom, usa ka judge. Nga, why hadlok sa Ginoo, why pakialam og tao. Dayon, verse 7, ingon siya, and shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him? Kung sige sulti ni Jesus, kung ang usa gani kaway hinungdan nga judge, nitabang gani ato nga mao nga babae, nga wa man ta siya pakialam anak, pero tungod sa yung persistent na pagpangayog tabang, gitabangan na lang siya. O ingon dayon si Jesus, and shall God not avenge his own elect, ang iyang katawhan, ang iyang piniling katawhan, and siya, who cry out day and night to him? And siya, ang Diyos maglangan ba pagtabang sa iyang mga katawhan, ni adtong nagpakitabang niya, adlaw o gabi? Day and night. Day and night. Gitudlo diri ni Jesus, kadtong tao yung interesadong tabangan sa Dios. Makita nimo diri kapakitabang siya, adlaw kapakitabang, gabi kapakitabang og Dios. Ingon ang Dios, kung ingon ana ang imong gihimo, maglangan ba ka ang Dios pagtabang nimo? It means if you are stuck right now in that situation nga nag-oppress sa imuha, wala na sulbad. Ang sulbad is ang imong pagka-prayerful. Unsa nga prayer? Day and night. Day and night. So karon na kabuntagon, kumusta imong prayer life? Kumusta ang imong pagka-prayerful? Day and night. Kinsay nag-ingon? Ang Ginoo. Walay tao nga di niya kaya tabangan. Basta magpakitabang lang niya, adlaw o gabi. Adlaw o gabi. Naka-witness ko, ana. Di na ako istorya, but na ay mga person nga na siya'y burden. Patabang siya pray, ako presad, ana, kitubagid sa Ginoo. Murag imposible, pero the moment na hitabo na, ingon siya, tinuod yun di ay si God nga mutubag sa mga pag-ampo. To the point nga ingon siya, wa siya ga-expect nga ingon ana ang tubag sa Ginoo, kay biyan sa iyang gihuna-huna. Pero muna'y gihatag sa Ginoo. Why? Grabe, nagpangayo siya tabang sa pag-ampo. Nakupod, ingon po ko, dili lang kami mo ampo. Dili tungod kay pastor ko, ako rin mag-ampo para nimo. Ikaw pod, personally, ampo sa Ginoo. Sa initabo, wala madugay ni abot ang katubagan siyang pag-ampo. Unsa ra day kinahanglan sa Ginoo, kana nga tumbuhaton. Ang problema, ang mga Christian na stuck, halos kalisod og hatag og time sa pag-ampo. Munang dili ka work si Lord. Gusto ta ni Lord, anak, kaya man ako kang tabangan, pero problema, anak, kapaabot yun nimo. Di ka seryoso. Persistent, wala kay persistent anak nga attitude. Munang ang parabola ani is the persistent widow. Kada ba pag-ampo ba nga, tungod kay Pastor, tibuok si mana, 1 hour gid akong pray, pero wa gyapon na itabo. Give up na dayon ka. Usa na gid ka bulan, wa gid ay putol-putol, 1 hour. Kada adlaw, kaampo ko, pero wa lagi na itabo. Give up na dayon ka. Persistent, it means, dili ka mo stop hangtod, ma-receive nimo ang tubag. Muna'y persistent. Ingon siya, and shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him, though he bears long with them? Ingon siya nga, ang Dios makaako ba siya tanaw nga nag-antus ka? Dili. Kay dili lang siya nato Dios, ato siyang amahan. And we know nga naatay mga papa nga nako rin usapog ko ka papa. Pag naa ko'y anak, bisag nasuko pa ko anak. But nakita na akong talabangon siya. Kinanglan ko niya, kinanginalan siya tabang, kalimtan ako ang akong gibati. I will guro o kung tabangan ka na ako anak. Kaya ako man kang anak. Ingon pud ana ang Dios. I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Then ang last dayon nga verse, naipangutana dayon si Jesus. Ingon siya, pero mauni, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Nag-isgot siya persistent prayer. Pero ang nag-isgot siya og faith. When the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Insya sa diyang, ang anak sa tao, makakaplag ba ka
og pagtuo sa kalibutan. Pagtuo. Kay usahay maynginta nagtuo man ko Ginoo. Ang atong pagtuo masukad na. Unsa ang atong pagtuo si masukod na sa ato ang time with Him nga gi-invest. Ang imong faith kay ang end before the end ginangutana man si Jesus. Pero ang hisgutan baya ani ang pinaka central idea ani nga istorya is unsa ka importante ang persistent prayer sa tao. Ang persistent prayer sa tao. So ang iya dayang giin is about faith. Ug may ang giingon, will he really find faith on the earth? Ang pagtuo, ang tao nga nagtuo nga niresulta og pagka-prayerful. Sa dihang na ay problema, dili siya muriak, kundi yang dalhon sa Ginoo sa mga pag-ampo. Kay kabalo siya, Lord, kaya nimo ning adresan tanan. Na ay problema, but silently, ang uban mo yung nabaragwa man kay gibuhat, pero silently, kasi gini kag-cry out sa Ginoo, Lord, tabangi ko ani, unsay sulbad ani. Mauna ang tao nga gustong makaplagan sa Ginoo aning kalibutana nga klase nga pagtuo. Tao nga mudagan sa mga pag-ampo. Usahay kay mailhan gini mo. Usahay ato na lang nimo ipahungaw sa Facebook. Hiluma da. Kung naa kay problema, ayaw ipahungaw sa Facebook. Ipahungaw sa Ginoo. Lord, gusto na ako ning isurrender nimo tanan. Bukat kaayo, Lord. Sakit kaayo. At kabalo ko, ikaw reged ang maka-address aning tanan. Ako ning isurrender nimo, Lord. Wow, kabalo unsaon ni pagsulbad. Pero kabalo ko, Lord, kaya nimo. Bisan pag naay panahon, feeling nimo, ikaw ang gitunob-tunuban ng imong rights. Pero naay mga panahon, tudluan ta si Ginoo to silent para adto tamudagan sa yaha. Kay usa ka butang nga akong nakatunan. And many pastors usahay sa mo ang mga conversation. Usa ka butang nga gusto sa Ginoo nga mahitabo sa kinabuhi sa tao is ang pagka-dependent sa Ginoo. Anang dependency nato sa Ginoo. Kay kung natay dependency sa Ginoo, pag naatay problema, pag di nato kayong sulbaron, mudagan ta Ginoo. Kay naay mga panahon, naay mga sitwasyon di nato kayang i-handle. Lisod i-handle. Og dili nimo tapuso na nga problema. Kung dili, di man gyud dagan ka sa Ginoo. Lord, tabangi ko ani nga problema. Help me ani nga problema. Muna'y gusto sa Ginoo nga tao. Ingon ana nga gusto sa Ginoo nga pagtuo. Nga every moment na kay problema, ginadala namin sa Ginoo. You try to solve, pero di man gid ma-solve. Dagan ka sa Ginoo. Adto nimo isaytol tanan sa Ginoo. Amen? Muna'y gipangita karon sa Ginoo. When the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Muna'y pangutana. Faith, but ang central idea, central message, ani nga parable is ang persistent prayer sa tao. Pero nag-in up siya og pangutana, makakita ba ang Ginoo og pagtuo sa kalibutan nga sama sa usa ka widow? Nga di mo give up. Di mo give up sige pangayog tabang, pangayog tabang. Ingon ana ang gusto sa Ginoo nga pag naa kay problema, ay give up dagan si Lord, tabang hangtod. Balik-balik ka sa Ginoo. Lord, Lord, adto ka sa Ginoo mo cry out. Adto ka sa Ginoo mo cry out. Kay kung muduol ka sa Ginoo, naagyoy sigurado nga sulbad. Answer. Why? Because si Jesus na siya'y unmeasurable riches. Siya lang ang naay unmeasurable riches. So today, kumusta imong kinabuhi? Please click. God can display His unmeasurable riches to us when we have a persistent prayer life. When natay persistent prayer life, He can display His unmeasurable riches. It means, balik na ganito sa pangutana, nganong kung tinuod nga naay unmeasurable, o naay katubagan ang Dios sa tanan, nganong daghang Kristohanon nga na-stuck sa problema. It is because ang tubag, kana nga Kristohanon, nganong na-stuck, because ang questionable sa iyang kinabuhi, ang iyang prayer life. Ang atong prayer life, magka-problema gani atong prayer life, di gyud ka mapaabot sa Ginoo. Kay kinahanglan og unsay tingyon?
day and night nga prayer. Day and night nga prayer. Mo na ingon gyud mo gina-remind ni Jesus, day and night nga prayer. Please click. And shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him? Unsa ba imong problema karon? Imo na ba nang ginatry og pray sa Ginoo day and night? Day and night. Though he bears long with them, I tell you that he will avenge them speedily. Grabe no? Kinsa nagsulti? Si Jesus mismo ingon siya, sultihan ako mo. Nga kung himuon na sa tao, day and night ka mag-pray nako. Ingon siya, sultihan ako mo. Ako siyang tabangan. Diha. Tabangan ako siya pagdali. Dili di ay langanon. Speedily. Ang word, I tell you that he will avenge them speedily. Grabe. Nganong nadugay ang tubag? Nganong nadugay ang sulbad sa imong sitwasyon? Ang imong prayer life mo ay problema. Why problema ni Jesus nga naay unsearchable riches? Ang problema ang imong prayer life. Tapi ka imong katupad ing na sugod na tag ampo karon adlaw o gabi. Tapi kay mo katupad na start to be a prayerful. Start to be a prayerful. Start to be a prayerful. Kay naa diha di ay ang katubagan. Please move on. How is your prayer life today? Kumusta imong prayer life? Active or passive? Usahay makaampo man, usahay pod wala. Kumusta? Day and night nga prayer. Today, God reminds us with his unmeasurable riches, which means he can address our very need, but he requires us to cry out to him day and night. Muna'y gusto sa Ginoo. Able man siya mo address. Kay naaman siya ay unmeasurable riches. Unsa na nga riches mo address sa tanan nga need nato sa atong kinabuhi. Ang iya lang gipangayo, mo cry out ang tao niya day and night. Day and night. At this point of time, pwede ba ta makapamarog karon? Hallelujah. Kumusta naman ang imong prayer life? Basin on and off ang imong prayer life. Mingon po ka, Pastor, nag-pray naman ko. But kana nga prayer, kay ang meaning sa prayer is talking with God. Basin wa pa jud ka katok ni God. Kay siging gadali-dali ka sa imong prayer. Or nahimo na lang ritual ang imong prayer. Prayer is talking with God. Si Paul iyan ang gitawag og fellowship with the Holy Spirit. Dili lang ikaw, kundi nakikistorya ka, nakik-fellowship ka ni Holy Spirit. Fellowship with the Holy Spirit. Na ba kayong time sa pag-fellowship ni Holy Spirit? Or igo lang nimo gi-addressan ang word nga prayer sa imo lang on nga panabot. Nag-ampo ka, pero ikaw lang sige istorya, wa pa di mo maistorya ang Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Holy, holy. Gipangga mo ko matod sa pulong Dool karon sa Ginoo, i-lift up imo kinabuhi niya. sa kapakyasan I-worship siya. gipasaylo mo ako, O Diyos, dayon ko ikaw. Gipangga mo ko Yes, Lord. matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan gipasaylo mo ako, O Diyos, dayon ko
riches ni Lord. Naay unmeasurable nga riches ang atong Dios nga gialagaran. Which mean, able siya nga maka-address. Dili lang para sa atong kaluwasan, kundi dili in every aspect, an area sa atong kinabuhi. Nga naay question mark, kaya di ay nga mo address si Lord. Pero ang iyang ipangayo, ang iyang requirements, ang makaangkon lang katubagan, those who pray to Him day and night. Katong nag-spend of prayer day and night, it means grabe imong panawag sa Ginoo. Di ka komportable nga matag adlaw gaampo ka, apil gabi gaampo ka. O dili lang ampo nga ikaw lay nag-istorya. But niabot ka sa point fellowship with the Holy Spirit. Soon karon nga kautuhon, atong i-activate ang atong prayer life. Pasin ang imong prayer life dili pa ingon ana kakusog. Karon gipahinumduman ta sa Ginoo. Nga nay mga panahon na stuck ta ana nga situation. Dili na to mag-question ang gahom sa Dios. But ang problema di ay sa atong prayer life. Ang imo di ay prayer life, ang akong prayer life. O kabantay ka muni usa, simple lang. Mas kapoy pa daw ang manglaba. Mas kapoy pa manghugas o plato kaysa mag-ampo. Pero mo'y usa nga stragulan sa mga Kristohanon pag spin of time. Tungod kay kabalo ang atong kaaway plus naapatay unod nga kontra. Nga diha ang atong breakthrough. That's why kapiningkamot ang atong kaaway sa pagpugong aron di ka makaampo. Pero dili lang pud totally ang kaaway, apil ang atong unod. Kaya ang atong unod maupod ni ang giingon sa pulong sa Ginoo. Nga mo against siya, mo contradict siya sa espirituhanon nga mga butang. But we can discipline our body, ingon si Paul. Si Paul iyang gidisiplina ang iyang unod. Kay ingon siya, kay iyang gisigurado nga basin siya unya, human unya siya nag-awag sa kaluwasan, pero siya mamis niya na. Tungod kay wala niya gidisiplin ang iyang unod. Suon ko karon nakabuntagon. Tinuod ang Dios, gadi masukod ang iyang gahom. Pero gipaabot kaniya nga mag-cry out niya day and night. Kaya niyang sulbaron, kaya niyang adrisan, unsa man na nga imong pinaka kikabugatan karon. Kaya nga mo address sa Ginoo. Because He has everything. Gibuhat ganit niya ang kalibutan from nothing. Niingon lang siya, iya lang gisulti ug ni-excess ang tanan. Nitunga ang tanang butang sa kalibutan. Napurma ang kalibutan from nothing to something. Kay grabe ang riches ni Lord. Hallelujah. Lord, we thank you today. We honor you, Lord, sa among pag-fellowship karon. Nagtudlo ka namo karon sa mga butang nga dapat namong himuon. Dapat namong i-practice, Lord. O karon imo mingi pahinumduman sa among prayer life. Dili namo, Lord, ma-question ang imong pagkagamhanan. Because you can do everything. Ingon ka, Lord, sa imong word, for with God, nothing is impossible. But karon imo mingi tudloan ang amo day gikinahanglan. We need to pray day and night. Di lang pray kundi ang imong gigamit nga word dito, those who cry out to you day and night. Cry out. Grabing panawag. Ga-cry out ni mo, Lord. Salamat nga from now on, we will see great things in our lives, so God.
Kay from now on, di lang mi mahimong passive nga listener, but among i-apply ang imong gitudlo namong karon. Lord, tomorrow mag-start, O Lord God, Lord, ang 4 o'clock nga prayer sa mga leaders. Salamat kay Ginoo imuming tabangan nga masustain ni for 40 days. Salamat kay Ginoo. Bless all of us, Lord, today and the rest of the day ug ang tibok semana nga moabot amo nagi-commit kanimo. Thank you for your word today. In Jesus' name. Amen ug amen. Pakpakan sa nato ang Ginoo. Hallelujah. Thank you, God. Makabalik ta sa atong mga lingkuranan. Ang paglingkod ta. Dahil akong ihatag ang time sa to ang igsuon nga mao'y mga kanato sa share sa giving. May punta sa tanan, maigsoon. So bless pa ta sa pulong at adunggan, maigsoon. Sa may ganahan, maigsoon nga ato nang madawatan. So karon no, aritas mga paghatag sa tumbuhi nga Dios. So ako lang i-share one of my testimonies sad. Ako lang ang akong kapitang way sa pag sa tao bitaw when giving, di lang sa tithes and offering but kundi sa tao sad, no, kay asa man og muhatag ka sa diri but dili sa gawas, no. That ako lang i-share is kanang there's one time nga akong mamigo na siya nako nga nam siya nangayo ato nga kanba kanang badja bitaw nangay siya sa jeep bitaw ana siya nako ang amigo nako ngano man sige slag pangayo kuya ngano man sige man sila kuan nga wala ba sila trabaho mura man nilang kinabuhi na duan ko sa Ginoo Lord unsa man nako para lang kanang kan ba ang tao bitaw dili ko kanang makaingon nga silang silag kanang pangayo sa kuha silang silag unsa man sila may trabaho itagang ko sa Ginoo nga kanang ang word nga they are blessing collector bitaw they are ingon sa nayalagad sa Ginoo na ingon nga the more you give the more you put yourself into blessings bitaw nga makadawat ka nga kanang sa based sa word it is more blessing to give than to receive, no, tungod kay ang ato nakuha wala gid pati ako tungod kay ingon sa Job nga kanang kuan na nabuhi taning kalbutan nga wala ug matay taning kalbutan nga wala maigsuon. So kanay mga gipanghatag sa Ginoo sa to dili gini wala man ningon ang Ginoo nga tagaan taka ingon na pagpakadato tiguma na taguway ra na wala ningon ang Ginoo ingon ang Ginoo maigsuon nga hatag ug ganahan ka madato hatag ayaw pag kanang kuan dili ka mag hinakog bitaw kay kanang dress sa Ginoo gid kanang mo able to flow ra gyud sa imong kinabuhi maigsuon ug tuduan po ta sa Ginoo nga natay kanang kasing-kasing ang ginhatagon sa. So lately I read the parable of talents bitaw. Tuluan ko sa Ginoo nga unsaon pag ang kasing-kasing kanang over sa quality sa kwarta bitaw. Nga bisag unsa ka dato, bisag unsa ka gamay ang imong kwarta nga nani mo. Ug naay kasing-kasing nga able nga mohatag sa Ginoo kay kasing-kasing nga mohatag sa isig ka tawo. I-bless ka sa Ginoo. Dili siya maingon nga gamay ra na imong gihatag. Dili ko ana, pero ang Ginoo gid anang kuan, you will able to bless sa Ginoo ug i-bless pagka sa Ginoo para sa bang tao maigsoon ug ako as I live in this kanang lugar dili mo to kadire napasalamat ko sa Ginoo kay as I live this 1 year na pod able to sustain me sa ang akong panginahanglan sa mga taga-adlaw gid wala po ko sa Ginoo pod sa pangadlaw nga panginahanglan Ginoo maigsoon ug kana maigsoon akong gi-encourage ang tanan sa paghatag, no, tungod kay ang Ginoo nakita sa imong kasing-kasing nakita sa imong kinahanglan no ang Ginoo tagaan pud ka dili siya ingon nga dili ka ba mangutang ang Ginoo maigsoon ug mohatag pud kinasing-kasing. So maigsoon there's one thing ang tulos pud sa Ginoo sa kuha sa word nga it is more blessed than to give than to receive maigsoon nga kanang nga we have the heart na thanksgiving natin kasing-kasing nga pagpasalamat sa Ginoo pero wala kay kasing-kasing sa paghatag, no, unsaon man na kay pasalamat sa Ginoo but imong kasing-kasing wala kay paghatag, no, wala kay kanang wala kay mura man kanang kan bitaw if you love the God you have nakanamoy kanang synchronizing bitaw namoy kanang cycle bitaw nga paghatag muhatag Ginoo muhatag kas Ginoo bitaw murag ang grown ang love niyo sa Ginoo mismo grow pa more than sa kanang unsay mas better bitaw. So man gitulos ako sa Ginoo that if you love God then love your people maigsoon ug karon maigsoon pwede ba ta marog atong ampuan atong mga paghalad. Thank you Lord, hallelujah. Maigsoon. Our Father in heaven, salamat o Lord aning taktao Lord, salamat Father God sa mga pulong nga amadunggan Ginoo, salamat Ginoo sa unmeasurable riches Ginoo nga mihatag diri kanam Ginoo
ug mga unsearchable things Ginoo nga wala na mo damha Ginoo nga imong gihatag through your love Ginoo, through your grace and mercy Ginoo amo nadawatan Ginoo ug kini Ginoo we give back da kanimo as a sign of as a form of worship da kanimo Father God ug as a thanksgiving Ginoo ug tagay may kasing-kasing o Lord nga mo desire pag Ginoo paghatag ug kasing-kasing Ginoo nga magtingwa Ginoo sa imong katawhan Father God ug salamat Ginoo that you were able to bless every people Ginoo, every hearts Ginoo nga mohatag o Lord ug kinitanan Ginoo amo ning ihatag da kanimo amo ning ipasalamatan da kanimo Ginoo tungod kay we are nothing Ginoo apart from you Father God ug salamat Lord sa imong gugma nga walay paglubad ug sa imong grasya diri kanamo Ginoo nga walay kahumanan Father God ug kini Ginoo amo salamatan ug amo ning glorify you O Lord sa among kasing-kasing ug in Jesus name I pray amen. What a wonderful, immeasurable riches of God to us, that even in the midst of troubles we face, because of His immeasurable riches, still we can find peace and joy in our hearts. Praise God. Amen to that. Okay. Do we have our first timers? Okay. Ako Maikson, in behalf of the Bright Morning Star, we are so blessed for the first timers to be here with us in praising God, our Lord and Savior. Atong tawag si Benos Vidal. Praise God. O si Alan Vidal. We are so blessed to be here with us at Bright Morning Star. O ang ikaduha, we'd like to congratulate ang atong mga youth leaders na nag-participate sa G12 conference gahapon. And for our weekly schedule, from Monday to Friday, mao gihapon be guided accordingly. The same time, the same place. And God bless us all. May buntag. Okay, salamat ka. Pwede ba pakpakan na to ang Ginoo once again? Hallelujah, praise God. So again, sa atong mga bisita, thank you so much sa pagbisita, pag-join sa ato. Amo karon diri sa pag-worship sa Ginoo diri sa at Bemis Church, no? Salamat sa taga-Cagayan ni sila, no? Salamat na sila karon diri tungod kay na sila ay importante nga gilakaw, no? So salamat kaayo dayon. Parehas mig kuan aning yang husband, seaman ni siya, no? Seaman sad ko. Pero wa lang ko kasakay og barko sa buko-buko ko sa Ginoo nakasakay. No? Pero siya sige salamat sa Ginoo. So dani siya. So again kung naapay mga kauban murag ubay-ubay tang wala karon, no? Daghang wala nakasimba karon atong encourage. Dayon at the same time ugma mag-start ang nami gihimo nga 40 days prayer. Don't watch prayer. No, mag-start siya 4 o'clock to 5 o'clock, 1 hour lang, mong gi-encourage sa mga leaders. Pero, di lang po na mo ni i-limit sa mga Monday nga mga
tao lang. Kung gusto kang mo join, dili kinanglan ka mo ari. Diha lang ka sa imong balay. Mag-abot lang ta sa Zoom. Diara, o i-open lang nimo imong cellphone, open na nimo, padalahan ra ka, padala lag link, like example, padala tag link sa discipleship nga chat group, padala tag link sa BMS announcement nga link. So imo tong i-click. Pag click nimo, mugawas na dayon. Pwede na ka mo join sa prayer for 40 days. Tungod kay mo ni bag-o nga gustong ipabuhat sa Ginoo. Na atong usa nato nga i-work out karon ni sa atong prayer life, no? Ang prayer life kay diha ra gyud si Lord ana nga area nga iyahang gisulat siya nga word nga diha lang gyud siya nato mahimamat sa dang muspintag time sa prayer. Amen. So again, thank you so much sa matag usa nga nakaron sa atong mga first timer ug sa atong kung naa may mga dili lang first timer but ikaduha pa nimo kadoron diri, ikatulo, ikaupat nga higayon, you are very very welcome, no? Salamat sa Ginoo. If you live in Cebu, you can join with us every Sunday sa ato ang Sunday fellowship. Once again, mga leaders na may ubay wala karon, let's encourage ato mga kaigsunan nga wala nakasimba karon. Okay? So at this point of time, another pa nga announcement na day koy hangyo, no? Since this coming Sunday na amanggoy amo ang district superintendent ni hangyo siya nga na sila special event karon nga Sunday. Ni hangyo siya nga kung pwede maka-join me. O niya layo-layo man, so motong ingon siya nga pwede adjust lang ninyo. So pwede ko makahangyo karong Sunday instead of 10 o'clock atong start sa worship, pwede ba natong 9:30 karong Sunday? So 9:30 lang ato rang 9:30 this coming Sunday ang atong fellowship, no, atong start karon ng Sunday, next Sunday back to 10 o'clock na punta. Karon lang kay naamo ang district superintendent ni hangyo siya nga na special event, no, nga gusto niya nga maka-join me. So mo na nga ato lang i-11 asa ni i-9:30 ang ato ang start sa ato ang worship karon nga Sunday. So unsa ganing oras karong Sunday? 9:30, no, 9:30 ta karon nga Sunday. Karon nga Sunday pagka next, let's go back to the original 10 a.m. Okay? So kana lang, salamat kay sa Ginoo. God bless natong tanan adto ta sa pagpamarog para sa ato ang Thank you, Lord. Father God, we thank you so much today. We love you. We need you so much, Lord, all the time sa among nga kinabuhi. O karon nga tibok nga semana amo kang gitugutan nga manlihok pagmore sa among mga kinabuhi, Ginoo. Salamat sa among mga kaigsunan nga nibisit karon diri. I pray, Lord, kalampusan sa ilang mga himuon karon nga mga semana diri sa Cebu, Ginoo. Bless them. I pray, Lord, everything is will. O God, Lord, sa ilang mga lakaw karon nga tibok semana og kanamong tanan among gikumit, gi-entrust kanimo amo ang tibok semana. Salamat nga ikaw ang Dios may maghatag og kalampusan kadaugan sa tanan namong buhaton. Again, Lord, among gikumit kanimo ang tanang iriyag aspect sa among kinabuhi karon nga tibok nga semana. And I pray, Lord, magbulag-bulag mi sa among matag pisikal nga lawas, but let's go, Lord, help us, Lord, to continue sa paghiusa diha sa imong gugma ug sa imong espiritu. Salamat, O God, in Jesus name. Amen, o amen, o amen. Happy Sunday once again.